Marami po sa atin ang nag-iisip na si Bitcoin na ang pinakamalakas at pinakamatatag na cryptocurrency sa buong mundo. Pero, paano kung may nagsabi sa iyo na may mas maganda pa raw na investment kay Bitcoin? At ang nagsabi po niyan ay walang iba kundi ang founder mismo ng Cardano na si Ginoong Charles Hoskinson. Ayon po kay Ginoong Hoskinson ay mas malakas na investment daw itong si ADA kumpara kay Bitcoin. At hindi lang ito opinyon, kundi nakabase raw sa datos, performance at long-term potential. Pero, totoo nga ba ito? Posible bang mas talunin ni Cardano si Bitcoin sa larangan ng crypto investments? Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ng mas detalyado ang mga dahilan kung bakit sinabi ni Ginoong Hoskinson na mas maganda ang kinabukasan ni ADA, kung totoo nga bang mas malaki ang kita ng mga nag-invest kay Cardano. At ayan ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. At ayan, ang ating nakikita rito ay walang iba kundi si Ginoong Charles Hoskinson. Siya po ang founder mismo ni Cardano. Ayan, simulan po natin sa kung ano po ang sinasabi ni Ginoong Charles Hoskinson tungkol kay Cardano kumpara kay Bitcoin. Sa isang panibagong panayam kay Ginoong Jason Yanowitz ng Blockworks ay muling nagpahayag itong si Ginoong Charles Hoskinson ng matibay na paniniwala po niya sa kinabukasan ni ADA. Ayon sa kanya ay mas maganda raw na investment si Cardano kumpara kay Bitcoin kung pagbabasihan ang mga datos mula pa noong unang mga taon ni ADA. Ipinunto po ni Ginoong Hoskinson na si ADA ay tumaas ng 91% sa loob ng nakaraang taon habang si Bitcoin ay tumaas lamang ng 71% sa parehong panahon. Sa madaling salita ay mas malaki ang kinita ng mga naghawak or nag-hold kay Cardano kaysa sa mga matagal nang naka-hold kay Bitcoin. Ngayon ay mas malaki ba talaga ang naging performance ni ADA sa loob ng maraming taon? Ang kasagutan po sa katanungan na yan ay oo. Ayon sa datos na ibinahagi ni Ginoong Hoskinson ay hindi lang ngayong taon nangyari ang outperformance ni ADA. Sa katunayan ay matagal na raw itong nangyayari. Mula po sa presyo na 0.02 noong ma-launch itong si Cardano noong September 2017 ay umakyat na ito ng higit 3,900%. Kung maikukumpara naman natin si Bitcoin ay nagsimula ito sa presyong $4,337 noong parehong taon at umakyat lamang siya ng 2,410%. Makikita natin dito na kahit pareho po silang lumago ay mas malaki po talaga ang tinakbo ni ADA kumpara kay Bitcoin. Paano naman ang usapan tungkol po sa market cap ni ADA at Bitcoin? Ayon kay Ginoong Hoskinson ay kasalukuyang nasa $30 billion ang market cap ni Cardano. At ikunumpara po niya ito sa realized market cap ni Bitcoin na nasa $12 billion. Sa pamamagitan po ng datos na ito ay sinasabi niyang halos 2.8 times na mas malaki ang performance ni Cardano kung ikukumpara kay Bitcoin base sa kanilang historical returns. Bagamat mas malawak po ang adoption at mas kilala si Bitcoin, sinasabi ni Ginoong Hoskinson na dapat pong pagtuunan din ng pansin ang mga numbers na nagpapakita ng solid performance ni ADA. Ngayon ay may pag-asa pa bang mas malampasan ni Cardano ang kinabukasan ni Bitcoin? Sa parehong panayam ay tinanong si Ginoong Hoskinson kung magpapatuloy ba ang trend ng paglampaso ni ADA kay Bitcoin.
buo po ang kanyang sagot na oo. Ayon sa kanya, ay ang best case scenario raw para kay Bitcoin ay maabot ang $1 million kada coin. Ibig sabihin ay 10 times growth na lang ang natitira kay Bitcoin. Pero para po kay Ada, naniniwala si Ginong Hoskinson na pwede pa raw itong mag 100 times hanggang 1,000 times. Kung mangyayari ito, ay maaaring umabot si Cardano sa market value na $2.8 trillion hanggang $28 trillion. Napakalaki po nito kung ikukumpara sa kasalukuyang market cap ni Bitcoin. Ngayon ay dito naman po tayo sa DeFi. Ayan. Ano naman ang papel ng DeFi layer ni Cardano sa posibleng pag-angat nito? Isa pa sa mga dahilan kung bakit bullish itong si Ginong Hoskinson kay Ada ay dahil po sa plano nilang gawing Bitcoin DeFi layer itong si Cardano. Kung mangyari ito ay pwede pong tumulong si Ada sa pagbuo ng decentralized finance infrastructure para kay Bitcoin. Isang bagay na hindi pa kayang gawin ni Bitcoin sa kasalukuyan. Mayroon ding tinatawag na Midnight na bahagi po ng ecosystem ni Cardano. Isa po itong project na naglalayong magbigay ng privacy-oriented smart contracts na pwedeng gamitin ng mga developers sa buong mundo. Ayon po kay Ginong Hoskinson ay ito ang mga technology na siyang magtutulak kay Cardano sa mas mataas na antas. Ayan. Dito naman po tayo sa Night token. Ano naman ang update sa Night airdrop na konektado kay Cardano? Sa parehong panayam ay ibinahagi rin ni Ginong Hoskinson ang update sa Night airdrop. Ayon sa kanya ay mangyayari daw ito sa ikalawang kalahati ng taon. Ang Night ay isa po itong bagong token na parte ng Midnight ecosystem at inaasahan nitong tumaas sa halagang $10 billion pagkatapos po ng launching. Kung totoo nga ang prediction na ito, ay makikita nating patuloy ang innovation sa ecosystem ni Cardano at mas lalo itong pinapalawak ang kanyang pwedeng gamiting use cases. Ayan. Ngayon ay dapat bang iwanan itong si Bitcoin at tumutok na lang kay ADA? Hindi ito simpleng tanong at hindi rin ito direktang sinagot ni Ginong Hoskinson. Pero malinaw po na ipinapakita ng datos na may magandang performance si ADA. Gayunpaman ay hindi pa rin ito inaalis ang katotohanan na si Bitcoin pa rin ang pinakaunang crypto at pinakakilalang pangalan sa buong mundo ng digital finance. Ang punto lamang po ni Ginong Hoskinson ay kung naghahanap ka ng long-term growth potential ay mas maraming bagay raw na pwedeng gawin si ADA sa susunod na mga taon. Ayan. Para po sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiasts ay malaking bagay po ang balita na ito. Ipinapakita nito na hindi lamang si Bitcoin ang dapat nating bantayan. Kung gusto po nating mapalago ang ating puhunan, ay mahalaga pong maging bukas tayo sa mga alternatibong asset tulad ni ADA. Mas magaan po ang presyo ni ADA kaya mas madali rin itong pasukin para sa mga nagsisimula pa lamang. At kung totoo nga ang prediction ni Ginong Hoskinson, may posibilidad na makakita po tayo ng mas malaking returns mula kay Cardano sa mga darating na taon. At bilang panghuli, para sa akin ay may saysay ang mga argumento ni Ginong Charles Hoskinson. Totoo na may mga data na nagpapakita ng magandang performance ni ADA. Pero bilang isang investor ay mahalaga pa rin maging maingat tayo at lagi po tayong magsagawa ng ating sariling pananaliksik or research. Ang crypto market ay mabilis magbago kaya kahit gaano pa ito ka-promising, dapat po nating timbangin ang risk at saka reward. Ang pag-diversify or paghahati ng ating investment sa iba't ibang crypto tulad ni Bitcoin, ADA at iba pa ay magandang diskarte para maprotektahan ang ating puhunan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. At marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.